ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pag-inig ng salita ng Panginoon na ihatid ng kanyang lingkod. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, pwede po bang hitayan nyo yung inyong katabi? Ayan, kasi napakaganda po na tayo ay masaya ngayong umaga. Ayan po, sabi ng salita ng Panginoon sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. So yan po, napakasarap po ang lumapit sa Panginoon. Yan. It doesn't mean na wala po tayong mga pagsubok sa buhay. Yan. Ang ibig sabihin po nito, meron tayong pag-asa sa Panginoon. Yan po. Kaya lumalapit tayo sa Diyos kasi alam natin na sa Panginoon meron tayong pag-asa. Okay po? So sa umagang ito, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ayan po. Sabi po sa survey na ginawa pa po noong 2001 hanggang 2007, meron daw pong karamdaman na kumakalat po. Ang pangalan po ng karamdamang ito ay Global Pandemic of Busyness. Pag sinabi natin global, buong mundo po yan. Pag sinabi natin pandemic, parang katulad po yan ng COVID. Mabilis siyang naipapasa o mabilis siyang kumakalat. So Global Pandemic of, ano daw? Busyness. Ano ba ang busyness sa Tagalog? Ayan, kaabalahan. Yung sobrang busy. Okay. So, katulad po ng nasa larawan. Ang tawag po sa research na ginawa po ay, ang pamagat niya po ay obstacle to Christian growth. Obstacle o mga hadlang sa paglago ng isang Kristiyano. Sabi po kasi ng tema natin, moving forward together faithfully. So, sa ating pong pag-move forward, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, sa ating paglago, meron po mga hadlang at kinakailangan po makilala natin ito para po alam natin kung paano natin haharapin yung mga obstacles. At isa po dito ay busyness. Madalas nating maririnig yan sa maraming mga tao, bata man, matanda, ang laging bukang-bibig, bakit wala ka sa church, bakit wala ka sa fellowship, bakit hindi ka nakapag-pray, nakapag-devotion kasi busy. Okay. Ayan. Sabi po sa survey, ginawa po ito sa 20,009 na mga respondents. Christians po sila lahat na nasa edad po na 15 to 18. Mula po sa 139 countries. Ito po ang isa sa dahilan. Approximately, meron po sa kada 10, 4 na Kristiyano ang palagi po na nagsasabi na lagi silang nag-aapura. Rush from task to task. Ibig sabihin, katatapos nilang sa isang trabaho, meron na namang kasunod, hindi na matapos-tapos na mga responsibilidad. Pangalawa pong natagpuan nila sa kanilang research na ito, sa 10, meron pong 6 na palagi po ang sinasabi na ang pagiging busy nila ang hadlang sa paglago nila sa pananampalataya. So tayo po dito sa church na isa iba't ibang seasons of life tayo. Merong mga juniors, merong youth, merong nasa college, merong mga batang magulang, or mga matatagal ng magulang, meron pong mga senior citizen na. Iba't iba po yung mga kaabalahan na meron sa bawat edad na kinalalagyan po natin. Ang survey ay sinagawa noong 2001 hanggang 2007. So anong petsa? Anong taon na po ngayon? 2023. So matagal na po. Ilang taon na po lumipas? 2 dekada na yan. O 2 dekada na. Ang tagal na, no? So kung ito pong pandemic na ito ay nagsimula noong 2021, ganito na po ang natagpuan nila, malala na po, lalo na ngayon. Diba? Oh.
So kumalat na po yan ngayon. Ito po mga kapatid ang dapat nating makita. Attention please. Sabi dyan, Satan has many ways of diminishing, distracting, and destroying Christians and the church. Si Satanas po marami siyang mga brilliant na paraan para hadlangan ang pagsulong, yung paglago po ng mga mananampalataya. Siyempre kapag hindi tayo lumalago, ibig sabihin, hindi rin lalago yung gawain ng Panginoon. So ito po mga kapatid, sa ibang mga bansa, ginagamit niya yung persecution. Tama po ba? Sa China, sa Middle East, maraming mga Kristiyano na mamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nakakatakot sa mga lugar na magpakilalang Kristiyano sila because they are persecuted. And then sa iba po, mga political problems. Meron po kaming classmate na nasa Africa. Lagi sila nagpapapray sa GC namin, sa batch namin sa BBSI. Na ipag-pray sila dahil yung mga tao nagrarally na naman sa kanilang presidente, gusto nilang palitan. So ang ginagawa nila para mapatalsik yun, talagang ginugulo na nila yung kanilang lugar. Sinusunog nila yung mga buildings. Nagrarally sila. Gumagawa sila ng kaguluhan. And then, eto pa po, false teachings. Diba? Ginagamit din po yan ni Satanas. Sa atin po sa bansa natin, napakaraming religion. Napakarami pong religion. Sa buong mundo ito siguro may pinakamaraming religion. False teachings, false teachers, false church. Pareho tayong may dala ng Bible, disente ang kasuotan, disente manalita, naglalakad dyan, nagdadala ng mga babasahin, masipag din sila. Mas masipag pa nga sila sa mga totoong Kristiyano. Nagbabahay-bahay po sila, nangungumbinsi na maniwala sa kanila, kaya lang ang dala-dala maling katuruan. Parehong mga kanta, parehong mga programa. Meron silang mga charity works, may mga medical missions, may mga outreaches sila, nagtuturo sa mga bata, marami silang mga kabutihan. But the problem, yung turo, lihi sa Biblia. So ito po, effective din ito kasi mas marami silang napapaniwala, nadadala, na sumama sa kanila. Palakaibigan sila, mababait, nakakapwesto sila sa mga magagandang posisyon sa trabaho, sa gobyerno. But the problem is, yung dala nilang mensahe, false. Mali. Bakit po? Si Satanas, hindi po pwede magturo ng katotohanan. Pwede niyang kopyahin yung mga kanta, pwede siyang gumawa ng mga programa na mayroong kabutihan, pero hindi siya kailanman magtuturo ng tama. At ang malungkot po, marami ang naniniwala sa kanila. So dapat po maalarma tayo, tama po ba? Maalarma po tayo. Kung totoo tayong nakakilala kay Jesus, dapat po maalarma tayo. Because your friends, your relatives, yung atin po mga kasamahan sa trabaho, ay mapupunta sa kapahamakan. Lalo na kung wala tayong ginagawa. Kapag hindi po tayo nag-move forward at hindi po tayo faithful, mga kapatid. Ano pa? Worldliness. Worldliness po. Kahit saan ka lumingon, talamak po yung ka-worldliness. Nandyan po pornography, nandyan po yung addiction, nandyan po yung mga bisyo, nandyan po yung mga parang magagandang bagay, good things in life, pero yung mga good things in life nito ay nagiging kalaban ng Panginoon sa ating buhay, kaya hindi tayo nagiging faithful sa Kanya, hindi tayo lumalago, hindi tayo nagiging matatag sa pananampalataya, hindi tayo nagagamit ng Panginoon. So ito po mga kapatid, labis ang tagumpay ni Satanas sa buhay ng maraming mga Kristiyano. Yan po nakakalungkot. Dahil napapaniwala niya ang marami na mabuting dahilan ang pagiging busy para hindi manalangin, mag-aral ng Biblia, at dumalo sa mga gawain. Okay lang mali, kasi pagod kayo, manalangin, basa ng Bible. Sayang yung panahon kasi kinug-apura. Kasi marami ka pang asikasuhin sa school, sa negosyo, mga kapatid. Sabi po sa devotion namin kanina, ang problema sa maraming mga Kristiyano, nagsisikap silang manufacture ng kanilang momentum without the help of God. That's the problem.
Ayan po, dahil sa ganitong uri ng buhay, marami ang nanghihina. Spiritually, anemic, malnourished, low blood. At hindi nagiging epektibo ang buhay bilang Kristiyano. Kasi katulad sa ating katawan, kung kulang tayo sa pagkain, ano po mangyari sa atin? Mahina yung ating katawan, mahihimatay, walang lakas na mag-serve sa Panginoon. Hindi natin kaya maging blessing. Kasi hindi muna tayo na-bless ng Panginoon. Hindi tayo pumunta sa presensya ng Diyos. Lagi na lang tayong busy. Lagi na lang puno yung isip natin ng mga purposes natin, ng mga plano natin sa ating buhay. Plano natin, hindi po plano ng Panginoon. That's the problem. Kapag yung gusto natin ang nauna kaysa sa gusto ng Panginoon sa ating buhay. So, mahina po tayo. Hindi tayo nagagamit ng Panginoon. At the end of the day, matatapos na naman yung araw, matatapos yung linggo, yung buwan, yung taong 2024, walang nangyaring maganda sa ating buhay. Nagbuhol-buhol, naging complicated pa because nagkulang tayo sa Panginoon. Sa ating paglapit sa Panginoon. Yan po, the theology, ito po title ng ating mensahe, the theology of restfulness. The theology of restfulness. Ay, sabi mo, Pastor, bakit, sabi mo, move forward, bakit ang pag-usapan natin ay restfulness? Hindi po, maunawaan natin yan later. Genesis 2:1-3, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng ilang araw po? 6. At siya'y, sabay-sabay po tayo, nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So ito po mga kapatid, God is omnipotent. Amen po ba? Amen. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Pangyarihan. Makapangyarihan sa lahat. He is all-powerful. If He is all-powerful, bakit siya nagpahinga? Bakit po siya nagpahinga? Kailangan ba ng Diyos magpahinga? Naubusan ba siya ng, nalobat ba ang Diyos nung nag-create siya ng ganito? Napagod ba siya? Definitely hindi po. Hindi po siya napagod. Bakit po siya nagpahinga? Nag-rest? He rested to set an example for His creation to follow. Nagbigay po siya ng magandang halimbawa sa atin. Na pag tayo po ay nagtrabaho, kailangan din natin ng pahinga. We need to rest our body. Ang Diyos hindi niya kailangan yun. Tayo po kailangan nating magpahinga. Tumigil sa ating mga kaabalahan at lumapit sa presensya ng Diyos. Pasalamatan siya. Humingi ng instruction ulit sa Panginoon. Humingi ng lakas. Humingi ng direction sa Panginoon. So God rested to set an example for His creation to follow. Ibig sabihin po, iplano natin yung ating paglapit sa Panginoon. Yung pagtigil natin sa trabaho. Dapat alam natin kung kailan tayo tatrabaho at kailan din tayo hihinto para lalapit sa Panginoon. Hindi po dire-diretsong trabaho. Kahit po sa kanta. Ako po ay, tayo po, di ba? Ako po ay mahilig sa pag-awit. Kahit po yung mga piyesa, mapapansin niyo po yan, mayroon niyang rest. Merong rest na quarter, merong whole rest. Yan, meron siyang end. So meron po siyang mga pahinga. Mayroong catch breath. Kasi po mahalaga yung mga tamang timing ng pagpapahinga at paglapit sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo lagi natataranta sa mga responsibilidad na meron tayo. Mga kapatid, in Genesis chapter 1, the phrase evening and morning is repeated 6 times. Nung unang araw, the evening, and the morning, first day. The evening, in the morning, first day. Bakit po linagyan ng Panginoon ng evening yan? Yan yung design ng Panginoon, mga kapatid. Yan po, ang disenyo ng paglikha ay nagsasabi sa atin na dapat tayong huminto at magpahinga. Nung inaaral ko po ito, akong unang napaalalahanan eh. And I hope kayo rin po mga kapatid.
Pero mga kapatid, kung hindi ka naman masyadong, hindi ko naman nagtatrabaho, ka magpahinga. Mahirap yung, wala ka namang ginagawa. Puro na lang. Sabi niya, Pastor, pabor na pabor sa akin, pahinga pala Eh wala kang ginagawa, tapos nagplano ka ng pahinga. Mali po yun. Ito po sinasabi ng Panginoon, example sa atin, hindi lang po yung pagpapahinga. Ilang araw po siya nagtrabaho? 6. Ibig sabihin, magtrabaho ka, magpahinga ka rin. Hindi yung, Araw lang. oh, yung bowling ko mo, puro lang pahinga, Pastor, magpahinga pala, theology of restfulness. Patay ito mamaya. Manood ako ng Netflix, manood ako ng YouTube, pahinga! Nakataas na pa ako. Ayan, hindi na ako magpasok, ha? Ayan po, hindi po ganon. Tingnan po natin na maigi, yung po natin labuin yung salita ng Panginoon. Trabaho 6 days, pahinga isang araw sa Panginoon. Tama po ba? Magkakaintindihan po tayo ha, baka mamaya, maging dahilan yung mensahe ito, nagpahinga na lang kayo, baka masaklap niyan, pagpahingahin na kayo permanente ng Panginoon. Kasi wala naman kayong pakinabang. Wala kayong ginagawang maganda sa buhay. Ayan po, tuloy po tayo mga kapatid, malinaw na yon. The second most repeated command in the Bible is remember the Sabbath day. Second most po yan sa buong Biblia. Sa mga naghanap po ng mga scholars. Sabbath day po. Now, hindi pa ako nagsasabi nito na maging Sabbathista po tayo. Ang punto po dyan, 6 na araw na trabaho, isang araw ilaan natin sa Panginoon. Okay? Kasi hindi po pare-pareho yung ating kalendaryo, hindi po pare-pareho yung tawag dito, yung posisyon ng mga bansa sa bawat pwesto po natin sa globo. Maaaring sa ating linggo, Lunes naman dun sa Dubai, sa Amerika ganito, dito naman sa atin. So ang prinsipyo po dyan, may araw ng pagtatrabaho, 6 na araw, may araw ng pagpapahinga. Hindi dire-diretsong trabaho. Okay po? Ayan. Ano po yung most repeated command sa Bible? Alam niyo po kung ano? Nasyak ako dito, be happy. Be happy po. Yan. Most repeated command in the Bible is happiness. Be happy. Po. Magkaroon tayo ng kasiyahan. Sige, later po pag-usapan natin. Dito po natin mag-concentrate. Sa 10 Commandments po, dalawang commandment ang binigyan ng Diyos ng detalye. Magugulat din po kayo. 8 po dito ay briefly stated. Basta binanggit lang, hindi na po masyadong pinaliwanag. Alam niyo po kung anong dalawang commands na ipinaliwanag extensively ng Panginoon, inelaborate niya. Ang una po ay the command against idolatry. Pagsamba, paggawa at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi po sa Exodus chapter 24-6, Thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag tayong gagawa ng mga imahen of any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them. Una, huwag tayong gagawa ng anumang mga ribulto, mga Diyos-Diyosan ng kalarawan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Pangalawa, huwag kang luluhod dun sa ginawa mo, ginawa ng tao. Nor serve them. Huwag kang mag-offer. Offer ng pagkain, ng bulaklak, ng pera. Huwag mo siyang ipaparada. That is an abomination. Tandaan po natin ito ay unang mahigpit na utos ng Diyos. Sabi niya dyan, For the Lord thy God am a jealous God. So huwag po tayo magkakaroon ng Diyos. Visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Ibig sabihin po niya, nag-rebel, nag-disobey, that go against sa Panginoon, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So the first elaborated command sa Bible po ay the sin of idolatry. Pangalawa po, yung pagpapahinga. Yung pagbibigay ng panahon sa Panginoon, yung pangalawang command na binigyang diin ng Panginoon sa 10 commandments. Sabi ng Panginoon sa Exodus 20, verses 9 to 11, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kanino po?
kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamahay sa inyo. May pinyong bili ng Panginoon. 11. 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Para kanino daw po yung pamamahinga? Sa Diyos. Para po sa Diyos. Diba? Now, bakit po ito inelaborate? Bakit po ito diniinan ng Panginoon? Pinaliwanag. Dahil ang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at hindi pagpapahinga ay parehong paglilingkod, pagtalikod sa Diyos at pagtitiwala sa iba. Nakuha niyo po yung connection? Yung sin of idolatry at hindi po pagbibigay ng panahon sa Panginoon para pumunta sa church, magsimba, ay parehong kasalanan ng pagtalikod at pagsamba sa iba. And God hates that practice. Yung ganyang lifestyle. Diba? So yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung hindi po pagsimba sa Panginoon ay parehong rebellion. Malaking kasalanan sa Diyos. Bakit po? Ito po ay pagpapakita ng pagtitiwala sa iba. Pagtitiwala sa iyong sarili, pagtitiwala sa iyong trabaho, pagtitiwala sa iyong negosyo, pagtitiwala sa iba, hindi sa Panginoon. And that is against God's will. Yan po ay malaking kasalanan sa Panginoon. That is equal. Kapantay po yan ng idolatry. Kaya mga kapatid, makikita po natin, napakahalaga po ng panahon na igugugol natin sa Kanya. Ito po ay pag-worship sa ating Panginoon. Pagpapakita, pagpapasalamat na sa Kanya lahat ng gagaling ang lahat. Yung ating hininga, yung ating buhay. Ito po ay pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Humihinto tayo sa lahat because we trust God na anuman ang hindi natin natapos, lahat yon ay nasa kamay ng Panginoon. Lahat yon ay biyaya ng Panginoon. Hindi yan nandyan dahil sa ating lakas o talino. Lahat yan ay galing sa Panginoon. At yung nagbigay ng mga pagpapalang yan sa atin ay Diyos na tapat, Diyos na mabuti. He has the right para po patuloy na pagpalain tayo at meron siyang kapangyarihan to take it away from us. So ito pong pagpapahinga, yung pagtulog, yung panandaliang pagpapahinga mo, pag-pause, pag-set aside ng mga kaabalahan, mga trabaho na sa pag-aaral, sa hanap buhay, at paglapit sa Panginoon ay nakalulugod sa Kanya dahil yan po ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon at hindi po sa mga bagay na binigay. Pagtitiwala po doon sa nagbigay at hindi doon sa binigay. Pagpapakita po ng pagmamahal sa nagbigay kaysa doon sa mga bagay na ibinigay. Pagpapakita po ng loyalty. Pagpapakita po ng pagtitiwala sa Panginoon. Worship. Pero yung pag-iwan sa Panginoon, yung pang-Indian ba? Sa Panginoon, sa iyong commitment sa Panginoon, at inuna mo yung mga bagay na kinaabalahan mo, ay pagtalikod po sa Panginoon. That is idolatry. Diba? Kaya, huwag tayong masyadong inisip natin na sila lang ang may mga ribulto, sila lang yung may idols ba sa buhay. Pwede rin sa atin kapag merong mga bagay na mas pinahalagahan natin kaysa sa Panginoon. Mas minamahal natin, mas na-enjoy natin. Di ba? Kung minsan, tatanong ka, kumusta ang iyong Bible reading, kumusta ang prayer mo? Nakalimutan daw. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka nag-enjoy sa Panginoon.
Hindi ka nag-enjoy sa Panginoon. May problema. Kaya mga kapatid, kung ganyan po yung kalagayan ng ating buhay, tingin ng tawad sa Panginoon. Magbalik loob. Kung tayo ay anak ng Panginoon, lapit tayo sa Kanya. Enjoy natin yung relationship, yung fellowship natin sa Panginoon. Mga kapatid, si Jesus man din po ay nagbigay sa atin ng halimbawa. Sa Marcos 4:45-46, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Ayan po mga kapatid, si Jesus Christ po nagbigay ng example sa atin. Nagtrabaho po siya, naglingkod siya sa mga tao, and ano po nangyari? Sa tingin niyo natapos na lahat ng trabaho niya? Marami siyang natapos, pero marami pa rin dapat na tapusin. Ang dami-daming lumalapit sa kanya. Pero, naghinto. Stop muna natin ito. Uwi muna kayo doon. Tuloy natin ito sa susunod. Kasi ano pong gagawin niya? Matapos magpaalam, ano pong ginawa niya? Sabay-sabay po tayo. Umakyat siya sa bundok upang ayan po yung example ni Jesus. And He is our great example, mga kapatid. Si Jesus po, iniwan niya pansamantala yung kanyang mga trabaho, lumapit sa Diyos Ama. Spend time alone with God. Nanalangin siya. Why? As an example to us, mga kapatid, na yung life, yung power, nanggagaling po sa Panginoon at hindi sa ating lakas. Hindi nanggagaling sa ating ability, kundi sa Panginoon. Kaya tingnan natin mga kapatid yung buhay ni Jesus Christ. Very powerful, very effective. Because He spent time with God. Babad po siya sa panalangin. Babad po siya sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, kumusta po yung ating buhay? Kumusta po? Punong-puno ba ito ng power? O punong-puno po ito ng problema? If we want to live a powerful life, ito po mga kapatid, theology of restfulness. Hindi lang po yung naghinto tayo sa trabaho, tapos wala tayong magandang ginawa sa pagpapahinga natin. Next week po, merong mahabang bakasyon. Simula po sa 28 ay 29 hanggang November 3. Isang linggo po yun, straight. Ano po yung plano natin? Ha? Plano mo ba manood ng series ng Korean novela? Tatapusin ko yung aking Korean novela. May bago lumabas na Lupin. May bago lumabas na One Piece. Ay, ang ganda ng panahon na ito. Magbababad ako sa paglalaro ng COC, ng FL. Ha? Yan ba yung plano mo? Mga kapatid, planuhin natin maigi. Sayang yung panahon. I-google natin yung panahon na yan. Magbigay, planuhin natin. Diba? Alam niyo po kung doon tayong Kristiyano, mamimiss mo yung time na nagbabasa ka ng Bible eh. Alam mo, may kulang sa iyong buhay. Diba? Na natutuyo ka. Ha? Gusto mo yung salita ng Panginoon. Kasi dahil sa sobrang kaabalahan, lagi ka na lang nag-aapura, gusto mo yung time na hindi ka na-pressure, yung maluwag yung panahon, na kapag basa ka ng Bible, take time talaga, tapos nagpipray ka. You enjoy. Kasi yun yung buhay mo. Tandaan natin mga kapatid ha, nilikha po tayo ng Panginoon para po sa Kanya. To have a relationship with Him. To enjoy our relationship with God. Binigyan niya tayo ng isip to know Him. Binigyan niya tayo ng heart, ng emotions to love Him. Binigyan niya tayo ng will to worship, to serve Him. Yan po yung fulfillment ng ating buhay, mga kapatid. Hindi po tayo ginawa ng Panginoon to be satisfied with the material things. Kahit gaano kadaming pagkain, unlimited yung kainin mo, magbundag. Maglaki ng katawan mo kakakain, hindi ka masasatisfy niyan. Kahit magkaroon ka ng maraming certificates, ng maraming medals, trophies, it will not satisfy you. Maraming pera, maging sikat, maging makapangyarihan. Tingnan ninyo mga kapatid sa mundo. Ang daming nagsusuicide. Ang daming nag-undergo ng psychological therapy. Kasi meron silang mental health problem.
Why? Kasi walang Panginoon sa kanilang buhay. Punong-puno ng material na bagay pero ang dami nagsusuicide. Why? Kasi natagpuan nila na sa dami ng limpak-limpak at bundok-bundok na mga pagkain, kayamanan sa buhay, walang satisfaction. Because God created us. Dinisenyo niya tayo to be satisfied in Him. To be satisfied in Him. And to glorify Him forever. Yan po yung purpose ng ating buhay. Kaya mga kapatid, yan yung design natin. Katulad po sa isda. Ang isda, pag inalis mo sa tubig, dahil hindi siya nakadesign sa lupa, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Ang ibon po, ang agila, kahit nagaano po kalakas ng agila, pagka nilagay mo yun sa ilalim ng tubig, mabubuhay ba yan? Hindi. Because hindi siya kinreate para dyan. Ang tao po kinreate ng Panginoon to have a relationship with Him. Diyan lang po yung buhay natin. Diyan po yung ating fulfillment, yung ating happiness. Hindi po sa pagbabakudkod sa trabaho. Hindi po sa mga material na bagay. Mga kapatid, iayos po natin yung ating isip. Balikan po natin yung totoong purpose ng ating buhay. Niligtas na po tayo ng Panginoon mula sa penalty of sin. Ngayon tayo po ay nasa Panginoon na, i-enjoy po natin yung Panginoon, yung Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, pagpatuloy po natin, pinagsabihan ni Jesus si Marta. Isa pa pong halimbawa dito. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, ano daw po, nababalisa ka at abalang-abala. O dalawang mabibigat na salita yan, negative words. Nababalisa, anxious. Alam niyo po kung ano anxious? Ha? Yung magulo yung isip mo, irritable ka, naiinis ka. Kasi meron ka ang dami-dami mong gustong ma-achieve sa buhay, ang dami mong mga pasanin, mga alalahanin sa buhay, abalang-abala sa maraming bagay. Hindi na simple ang iyong buhay. Complicated na. Sabi din sa 42, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa Kanya. Salamat po sa Panginoon. Alam ko po ito, lahat po tayo may mga challenges, may mga pagsubok na kinakaharap sa buhay. Pero hindi po dinisenyo ng Panginoon na harapin natin yan mag-isa. Haharapin natin yan together. Dapat po kasama natin ang Panginoon. Mahirap po yung tayo ay nakikipagbaka sa buhay mag-isa. Di ba? Napakahirap po niyan. Kung ikaw, tatay, lapit ka sa Panginoon. Ikaw ang itinilaga ng Panginoon. Ang design talaga ng Panginoon ng authority ay lalaki. Sa tatay, magpaka-spiritual ka. Lumapit ka sa Panginoon. Pangunahan mo iyong pamilya. Sapat na po ba yun? Hindi po. Isama mo yung iyong asawa. Nakaraan po, may discipleship kami. Tinanong ako sinong iyong principal, yung iyong pinakaunang disciple. Sinagot ko, asawa ko. Ang unang disipulo mo, asawa mo, ka muna magdisipulo ng iba kung hindi ka nagdidisipulo ng iyong asawa. Kasi ang unang responsibility ng Diyos kay Adam, yung kanyang asawa. Mga anak ang kasunod. Mayroon po ikaw lang, tatay, lumalapit sa Panginoon, yung iyong pamilya, palayo sa Panginoon. Tandaan po natin, yung illustration na karaan, pwede po nasa isang lugar tayo nakatayo, pero magkaiba kayo ng patutunguhan o direksyon ng buhay. Maganda po mga kapatid, together, faithfully, isang direksyon tayo. I-check mo yung anak. Nagdi-devotion ka ba? Nagpipray ka ba? Kumusta yung pag-aaral? Yung iyong asawa, kumustahin mo? Ano nangyari sa kanyang buhay? Sa pag-aaral, alamin. Meron pa akong isang kilala. Ang sabi niya sa anak niya, pag bibisita siya doon dahil nag-aral sa malayo, college, dadating ako dito, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Ayan. Dadating siya. Dumating nga siya. Ha? Binisita niya anak niya. Nagulat na anak niya doon sa pintuan ng school. Ayan. Ganun po mga kapatid, alamin ninyo kung anong nangyari sa inyong anak. Sa inyong pamilya. Yan po yung unang Jerusalem natin, yung pamilya. Mga kapatid, i-model po natin kung ano kung paano sumunod sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kapag si tatay,
si nanay natutong sumunod, naging tapat sa Panginoon, nakita ng Panginoon yan, God will bless. God will bless. Alam niyo naman po, mga kapatid, naramdaman po natin, kapag ang Panginoon pinapaboran tayo, diba? Mararamdaman mo yun bilang Kristiyano. Mararamdaman mo sa iyong espiritu, sa iyong ginagawa, that God is in favor of you, nakasama mo ang Panginoon. Mararamdaman mo rin na ang Panginoon hindi natutuwa sa iyo. Hindi ka pinapaboran ng Panginoon kasi kahit na anong gawin mo pag-isisikap, pababa pa rin yung iyong buhay. Kasi hindi in line sa gusto ng Panginoon. So mga kapatid, ayusin po natin. Si Martha po pinagsabihan ng Panginoon. Si Martha, ginagawa niya yung best niya. Gusto niyang pasayahin yung Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ito Martha ang mahalaga. Spend time sa akin. Sabi kasi doon too much, sobra-sobra. Yung kanyang pag-aasikaso. Yan po mga kapatid. 5 common reasons for unnecessary busyness. Ito po yung 5 dahilan kung bakit marami po sa atin ang nagiging abala ng husto. Una po, hindi marunong tumanggi. Tayo marunong mag-say? No. Oo lang tayo ng oo. Sa mga kamag-anak, sa trabaho, yayain ng barkada na lumaka dito, yayain ng ganito, hindi tayo marunong mag-hindi. That's the problem. Hindi tayo marunong mag-no. Ha? Ganito, ganyan, lahat inuuuhan natin. Pangalawa po, sa iba po, yung business ay nagbibigay sa kanila ng value, ng halaga. Feeling nila, bida sila, sikat sila, magaling sila, they are very important kasi lahat ng trabaho binibigay sa kanila. Galing ko kasi ako lagi ang binibigyan ng trabaho. Sa akin lahat ng trabaho. Kahit sa bahay, di ba? Talagang parang pwede ka nang tayuan ng ganito. Ha? Sa school, sa lahat na lang inaako, binibigay sa'yo. Di ka marunong magtumanggi, and then, nagbibigay ito sa'yo ng pride. Magaling ako. Kasi kaya ko pagsabay-sabayin yan. Diba? Sila, nanonood lang. Mga audience ko lahat. And then, ito po ang problem. Hindi pagdidisipulo. Okay? Sa bahay, ganun din. Yung nanay si tatay, turuan yung anak na maglaba. Discipleship ba yon? Discipleship yun. Yun po yung practical. Yung ginagawa po natin dito ay academic. Nag-aaral po tayo ng theory. O theory ng Biblia, ng truth, na i-apply natin sa ating buhay. Yung 20% nandito sa church, yung ginagawa natin ngayon, nag-aaral tayo. Diba? Pinupuno natin ng knowledge yung ating... Ba't napunta na dyan? Nagwakas na. Ayan, ito po. Ayan. Mga kapatid, ayusin po natin ang discipleship natin po. And ako po ay let us be patient with one another kasi po yung discipleship na nakasanayan natin, more on academics po talaga. Tama po na mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, ng truth. Kailangan po talaga natin yon. Pero, kumbaga sa barya po, yung kabilang side niya, after mong matutunan yung instructions ng Panginoon, what's next? Application. Yung discipleship po, ginagawa sa bahay. Turuan maghugas. Kasi pag tumanday na hindi naghugas, tatanda ka na lang, ugot-ugot, ikaw pa rin ang naghugas, hindi nagalaba. Pag hindi mo naturuan maglaba yan, malaking problema. Turuan mo yung anak mo mag-budget. Kapag may pera tinanggap, i-model mo. Saan ba dapat kukulin yung pera? Bigyan mo sila ng talino kung paano i-manage. Kung wala silang pera, ipakita mo paano ka mag-react. Nakikita nila yan. Kung ikaw, aburido, una na nalangin. Dumidiskarte ng tama. May mga mali din po kasing diskarte, ha? Ipakita po natin, yan po yung discipleship. Kung ikaw tatay, nanay, pinapakita mo, hindi po yung
Hindi po masama na ako na mag-pray tayo, mag-Bible. Kaya lang, yung practical po, ano mang ginagawa mo bilang tatay na nakikita? Kasi kung ano yung ginagawa mo, yun yung nakikita nila, yun yung gagayahin nila. Ha? Yan. Kapag ka merong ganitong problema, paano ka nagre-react? Ano yung ginagawa mo? That is practical discipleship. Paglalaba, paghuhugas, pagwalis, pagtutupi ng damit, pagsampay. Training po yan. Ha? Pagpasok sa school, pag-uwi sa bahay, yung pagkumusta mo pa lang, may assignment ka ba? Anong pinag-aralan ninyo? Anong natutunan mo sa school? Sa Sunday school na, anong natutunan mo? Anong natandaan mo? Pinaprocess. Kapag walang ganyan po, mga kapatid, papalpak yung buhay. Buhay natin, yung buhay ng inyong anak, mga kapatid. So, ito po, yung pagdidisipulo. Napakahalaga. Sa church po ganon. Mahalaga yung discipleship. Sa bahay, the same. Okay? Tinuturuan po natin sila kung paano gawin yung tama. Paano maging mabuting mga anak ng Panginoon. And then, pang-apat po, komplikadong buhay. Yan po. So, kapag ka hindi ka marunong tumanggi, kinukuha mo lahat ng mga trabaho, hindi ka nagtitrain ng iba para yung ginagawa mo, sila rin alam nilang gawin. Ito na po mangyayari, komplikadong buhay. Sa bahay, hindi sila naturuan ng tama. Paglabas ng bahay, mas lalong hindi nila alam ang gagawin nila. Kasi yung makikilala nila mga kaibigan doon sa school, pareho din. Yung mga unbeliever na hindi rin naturuan ng tama ng mga magulang, sama-sama sila doon. Ang pangit lang, sila pinanganak sa Kristiyanong pamilya. May Bible, nag-church, nagsa-Sunday school. Pero bakit katulad lang sila doon nang hindi nakakilala sa Panginoon? Ang bilis nila na impluwensya kasi hindi naturuan sa bahay. Hindi na-train ng maayos. Ano yung nag-aatulong sa likod? Si Ada. Okay. Ayan, hindi naturuan ng maayos. Okay? Pagdating doon, mas marami yung barkada na hindi maganda yung impluwensya. Yung environment, lalong nagka-komplikado yung buhay. Kasi hindi naasikaso ng tama, hindi na monitor. Mga kapatid, ito po yung masaklap sa lahat eh. Yung naging part tayo ng distraction ng mahal natin sa buhay. Dahil tayo naging magandang example, dahil tayo nagbigay ng magandang training. I hope mga kapatid, ang challenge ko nga sa mga bata kanina, alam nyo, ang isa sa pinakamasaya sa buhay, yung maging part tayo ng ating mga kaibigan ng pagpasok nila sa langit. Yun po yung pinakamaganda sa lahat. Bakit tayo nagpapatak-patak na naman ngayong December sa project natin? Kasi yung pinakamasaya sa atin ay yung maging bahagi tayo na yung kaibigan natin ay makapasok sa langit. Nag-pray ka, nagbigay ka ng 5 piso, nagsalita ka, naging blessing ka sa kanya, at nakapasok siya sa langit. Mga kapatid, ito po, yung komplikadong buhay po ay resulta ng nung tatlo pong nauna. And then, ito po, sa iba po, gusto nilang maging busy, okay lang sa kanila, para meron silang dahilan. Dahilan po na ano? Meron dahilan. Meron silang excuse na hindi mag-pray. Yan nga pong uso ngayon, yan po yung sakit. Yung, wala akong time. Busy ako. Wala akong time, pastor, busy ako. Kumbaga, yung doktrina na yan, ni Satanas, nataksak na sa utak, na acceptable na reason, yung busy ako sa performance namin sa school kasi malapit na. Naging acceptable na sa isip natin. Pero kung titignan natin sa Bible, that is a lie. That is the doctrine of the devil. Na maging rason natin yung mga kaabalahan sa bagay na ito para
hindi magbigay ng panahon sa Panginoon. Mga bata, sa atin pong lahat, ito po, kung ito ay nagiging palusot natin, ayusin po natin mga kapatid, yung takbo ng ating isip. So ito po, sa Psalm 127, 1 to 2. Nakita niyo po dyan, malinaw pa po ba? Ito po napagandang paalala sa atin. Ang word niya dyan, no? Talagang unless. Grabe, no? Unless the Lord builds the house. Sino daw po ang nagbibuild ng house? Ng buhay natin, ng negosyo natin, ng future natin. Kung hindi yung Panginoon, ikaw, lakas mo. Pero sabi dito, ito po yung pinakamaganda sa lahat na mangyari sa ating buhay, yung Panginoon yung nagbibuild. Unless the Lord builds the house, the builder's labor is in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late. Late ka na matulog, busy ka, pagod na pagod. Lagi ka nag-overtime. Toiling for food to eat, para may makain ka, may magandang bahay, may sasakyan, may komportableng buhay. Sabi nito, for He grants sleep to those He loves. Parang katulad din po yan doon sa Matthew chapter 6. Tignan mo yung mga ibon. Tignan mo yung mga halaman. Kung paano sila inaalagaan ng Panginoon. Na ngayon nandyan, sa susunod, wala na naman. Kung sila nga mahal ng Panginoon, pinapahalagahan ng Panginoon, how much more tayo po, of little faith. Ang ganda din po ang sinabi ng Romans. Kung binigay nga ng Diyos yung kanyang anak, ano pa kaya yung ibang mga maliliit na bagay? Hindi nga ba ito yung pagkakaloob sa atin? Mga kapatid, ito po, naalala ko si Hudson Taylor. Sabi niya, when we work, when we pray, God works. Sabay-sabay po tayo. When we work, when we pray, God works. Tandaan po natin mga kapatid, when we work, sarili lang po natin yon. Pero nasaan po tayo dyan? Kasama ba natin yung Panginoon? I hope mga kapatid that we live a life na yung Panginoon po yung ating kasama. Matthew 6:32 to 33, for after all these things, the Gentiles seek. Ano po yun? Yung mga bagay na pansamantala. Wala mong masama doon na mag-aral tayo ng mabuti, magnegosyo, pero not to the point na mas mahalaga na yun kaysa sa Panginoon. Kasi yung ganong buhay na po ay buhay ng unbeliever. Gentiles. Mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Yung Gentiles po, ibig sabihin doon, idolaters. Nagtitiwala sa Diyos-Diyosan. At hindi po sa Panginoon. Gentiles. Mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Yung worst, mga tao na rebelde, ayaw sa Panginoon. Sometimes, pwede po yung makita sa buhay ng Kristiyano. Kung napapaniwala na rin siya ni Satanas na yung mga bagay na ito ang masigit niyang kailangan kaysa sa Panginoon. Napapabayaan siya ng Panginoon kapag nag-spend siya ng 10 minutes lang mag-devotion, mag-pray. Kapag ka nagbigay siya ng panahon sa Panginoon na ganito, papabayaan na siya ng Panginoon, napapagutuman. Ilang taon na po tayo sa mundong ito. Ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. Pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Kapatid, kung ang Panginoon po hindi mabuti sa atin, wala na po tayo sa mundong ito, tapos na po tayong lahat. Pero binibigyan niya po tayo ng buhay, ng kalakasan araw-araw, para po matuto tayo magtiwala sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng opportunity to repent. Magbalik loob sa Kanya, at i-enjoy po yung Panginoon sa ating buhay. For your Heavenly Father knows that you need all these things.
But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano? The kingdom of God. I hope mga kapatid, we live according to the principles of the kingdom. Okay? Ano po tayo? Nung tumanggap kay Jesus Christ, we are children of the King of Kings. Yan. Yan po yung identity natin. Anak po tayo ng King of Kings and Lord of Lords. Parang hindi po kayo naniniwala, ha? Ha? Tumanggap po ba talaga kay Jesus Christ? Amen. Mga kapatid, King of Kings. Pero parang hindi tayo makakapan tayo, mga napabayaan. Ha? Yun po yung message niya sa world. Kapag nakikita nila tayo na sobrang abalang, walang nangyari sa ating buhay, puro reklamo, puro palpak sa buhay, ang message niyan, alam niyo po, nagiging nadi-discourage sila sa Christian life. Ayaw na nila kung ganyan nila ang nakikita nila. Kasi hindi nakikita sa atin yung saya, hindi nakikita sa atin yung blessings. Ang problema po, hindi naman sa Panginoon, sa atin. Kasi may mga ginagawa tayo sa ating buhay na hindi kalooban ng Panginoon. Kalooban lang natin. So sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung kanyang principles, yung kanyang mga katuruan. And all these things shall be added unto you. Mga kapatid, 5 solutions to busyness. Number 1, learn to say no. Sabi nyo nga po, no. No to anything that is not in God's will. Will po ha? Seek to do God's will, not mere good works. Kung minsan po, dahil nakita natin na, ay, hindi naman to pagnanakaw. Kumbaga, hindi siya obvious na kasalanan. Makikilala kagad natin, hindi natin gagawin yun. Pero may mga bagay na good, kaya lang hindi naman will ng Panginoon. Ang point po dito mga kapatid, hanapin talaga natin yung will ng Panginoon, hindi lang yung good. It doesn't mean good yan, will na yan ng Panginoon. Ha? Hanapin po natin yung will ng Panginoon. Tingnan natin maigi yung sitwasyon. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Mag-pray ka muna. Ha? Sa ating decision makings. Magtanong tayo sa iba kung ano yung kanilang sinasabi tungkol dito. Kung yes ba yan sa Panginoon o no, para ma-confirm natin. Para hindi po natin pagsisihan. At hindi po tayo maharap sa mga unnecessary problems. Yung problema na hindi mo sana dadanasin, dinanas mo because of the wrong decision. Kasi pinili mo yung good kaysa sa will of God. Tanda po natin, dahil good yan, will of God na yan para sa'yo. Learn to say no. Number 2, realize that unnecessary business hurts our relationship with God. Nakakasira po ito, nakakasakit, nakakaapekto po ito sa ating magandang relasyon sa Panginoon and men. And it is rebellion against God. Nakakaapekto po ito sa ating testimony. Naapektuhan po yung mga taong sumusunod sa atin. Yung anak mo, asawa mo unang-una. Kapag ka nagkamali tayo ng pwesto, ng desisyon, ng tinatahak na buhay. Hindi po pwede ikaw lang yan. Meron niyang epekto. Pati po sa church. Lalo na po sa testimony ng Panginoon. Kasi kapag hindi nakikita sa atin yung Panginoon, iba yung nakikita nila, kumbaga contradicting, ano po mangyayari? Sa isip nila, ay ganito pala ang buhay Kristiyano, ayaw ko na lang. Lagi na lang nakasimangot sila sa simbahan, wala nang ngiti. Katakot. Ayaw ko ng ganyang buhay. Doon na lang ako sa labas. Pag nag-inuman kami doon, nagkakon kami, nagkatrigawan kami sa saya. Doon sa simbahan nila, wala nang ngiti doon. Tapos ganun lang lahat. Kaya ako doon na lang ako sa sabungan. Sa namin doon, logis. Mga pula, puti. Doon na lang kami. Pagdating sa mga kapatid,
Ito pong lesson na ito, nakuha ko po ito sa Apis. I thank God, naging blessing po ito sa akin. Yung lesson namin nakaraan, Theology of Happiness naman. Oh. Isa rin sa dahilan bakit marami ang hindi pumupunta, lumalapit sa Panginoon. Kasi marami mga Kristiyano, lukot yung mukha. Hindi po masayahin. Akala nila yung pagiging masaya ay worldliness. That is wrong. Pag-aaralan po natin yan sa susunod po na buwan. Okay? And then ano pa po? Be a disciple and take your discipler seriously. Pag tinuturuan ka ni nanay ni tatay, magpaturo. Alam niyo po ang ginamit na salita sa disciple? Hupo. You put yourself under. Magpa-ilalim ka talaga. Magpaturo ka, mag-submit ka. Alam ko po sa mga bahay, ako, naging kwa din ako dumaan po ako sa teenage. Yung mga bata sa edad na yan, ang tigas ng ulo yan. Nagarason-rason na yan, nagarason kay kuya, kay kapatid, naghahanap na yan ng dahilan na hindi sumunod. Siya nga, hindi nagugas kanina. Siya nga, ganito, ganyan, di ba? Anda, ako na lang lagi. Bakit ako na lagi inutusan? Kinakatulong nyo na ako dito. Mga kapatid, sa mga magulang, pag narinig nyo ganyan yung inyong anak, anong gagawin ninyo? Mga kapatid, isagawa ninyo salita ng Panginoon, discipline. Sa mga anak, kapag kayo tinitrain ng magulang, anong gawin? Sumunod sa otoridad. Magpaturo. Pag sinabi ng bahay na uwi sa bahay ninyo, hindi sa bahay ng kaibigan, ha? Pag sinabing mag-aral na mabuti sa school, gawin yung responsibilidad bilang estudyante. Para sa Panginoon. Para po sa Panginoon. Sa church, kung may discipler ka, seryosohin mo. Ha? Seryosohin mo. Yung nagdidisipulo sa iyo. Pag-aralan yung lesson, magpakita sa oras, mag-pray. Ay pag-pray ninyong isa't isa, take this discipleship seriously, mga kapatid. Para maggamit po tayo ng Panginoon. Pa-develop tayo mga leaders. And then, number 4, lead a simpler, less cluttered life of joyful contentment and greater satisfaction. Pasimplihin na lang po natin. Simplihan mo lang ang buhay mo. Huwag tayong lilipad sa hindi natin kayang liparin. Okay? Pero hindi ibig sabihin no na hindi na tayo mangangarap. Ibig sabihin, simplihan lang natin buhay natin, huwag natin gawing komplikado. Ha? Simple. Yan po. Huwag nating hayaan na maging komplikado. Yan. Trabaho, mag-ipon, magbigay sa gawain ng Panginoon. Yan po. Live a simpler life. Huwag po tayo masyadong magarbo, magastos. Yan. Sabi dyan, doing the will of God rather than the petty attractions activities of this life. Yung mga, alam nyo, yung mga bagay po, yung mga damit na meron tayo ingatan. Yung mga sapatos, linisan. Para hindi laging bibili. Yung cellphone, bakit ka bumili ng cellphone? Alam niyo marami mga cellphone, nasisira yung battery, nasisira ang screen dahil nawasak kakalaro. Kung minsan namasakla pa, dahil talo siya ng talo sa kanyang paglalaro, sa init ng ulo, pinalo. Yung cellphone nabasag. Sa kanya na lang na-realize, kailangan niya pa ng cellphone. Nainis lang siya. Ha? Yung mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon, pahalagahan po natin. Simplihan lang natin. Yung mahalaga lang at kalooban ng panigawin natin. Iwasan po natin yung mga bagay na magpapakomplika sa ating buhay. And then number 5, stop being lazy. Ayan ang sinasabi ko po kanina. Magpapahinga ka kung napagod ka magtrabaho. Huwag tayo magpapahinga kung hindi naman tayo pagod. Meron pong kasabihan ako na rin dati, na di bali ng tamad basta hindi pagod. Ayan, grabe. No, may mga ganyang prinsipyo eh. Di bali ng tamad basta hindi pagod. Ayan. Mga kapatid, balik po yun. Stop being lazy. Huwag po tayo maging tamad. Sa Bible po tinuturuan tayo ng diligence and hard work, kasipagan. Sabi dyan, stop being lazy and doing routine, mundane things to fill your day, but rather seek to do the will of God, even if you have
to leave your comfort zone and take steps of faith. Kuminsan po kasi, kahit hindi naman dapat gawin, basta masabi lang na magmukha lang tayong busy, may ginagawa, at hindi tayo mautusan ng mga mas malagang bagay. Kanya nag-busy-busy yan. Meron ginagawa assignment, pero wala naman talaga, ayaw lang, may ipapagawa sana ako sa'yo. Ay, ginagawa ako ganito. Nag-busy-busyhan lang ba? Yan po. Sabi nito, take steps of faith. Yan po. So, in conclusion po, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yan po ay hindi lang command, yan po ay invitation ng ating Panginoon. Come! Alam niyo po, isa ito sa mga talata na binabalik-balikan ko po kapag ako ay napapagod. Come to me! Napakaganda po. And every time na yan po ay naalala ko, it reminds me of God's unconditional love. Unconditional love, mga kapatid. Sa ating buhay, kuminsan, kapag gusto po natin na may tutulong sa atin, kuminsan po, hindi rin tayo maintindihan ng iba. Pero salamat po mga kapatid, yung Panginoon, He loves us unconditionally. Kapag tayo po nalalayo sa Panginoon dahil sa ating mga maling choices sa buhay, ito po, every time na babalik tayo sa Panginoon, hingi tayo ng sorry, unconditional yung pag-ibig ng Panginoon. Pwede tayong bumalik sa Kanya. Tatanggapin niya po tayo. Katulad po ng prodigal son. Diba? Balik lang po tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad at ayusin natin yung ating mga buhay. Diba? Unconditional. Gaano ka man kalayo sa Panginoon, gaano man katindi yung iyong mga pagkukulang sa Panginoon, hindi ka tatanggihan, hindi ka sisisihan ng Panginoon. Kapag naghingi ka ng tawad sa Kanya, sabi ng 1 John 1:8, He is faithful and just to forgive us of all our sins. 1 John 1:9. Sa Romans 5:8 po, kahit ganun makasalanan pa tayo, binigay niya na si Jesus para mamatay para sa atin. Pangalawa po, it reminds me that He understands us. Naintindihan po tayo ng Panginoon, naintindihan niya yung hirap o pasakit ng buhay dito sa mundo. Kasi nabubuhay po tayo sa mundong makasalanan. Yung mga nakakasalamuhan natin makasalanan sa bahay. Diba? Diyan yung inuman, nandyan yung barkada, nandyan yung lahat. Paglabas natin dito okay lang. Diba? Matindi sa labas na. Diyan sa bahay, kapag ang mga kasama mo ay hindi nakilala sa Panginoon. Pero sabi po ng Hebrews, yung atin pong high priest, si Jesus Christ, na nagre-represent sa atin doon sa langit. Salamat po tayo sa Panginoon kasi He can sympathize with us, naintindihan niya tayo. Dahil nung nandito po siya sa lupa at nagkatawang tao, naranasan niya tuksohin, usigin, at naranasan niya po yung pinakakarumaldumal na kamatayan na hindi po natin dadanasin na kailanman. Naintindihan po na tayo ni Jesus Christ. Naranasan niya magutom, naranasan niyang mapagod. He understands us, mga kapatid. And then, pangatlo, it reminds me, yung invitation na ito, that He has provisions. He has solutions to our problems. I will give you rest. Isa po yan sa mga I will ni Jesus Christ. I will give you rest. Tulungan tayo ng Panginoon. Ano man po yung ating mga problema sa buhay. Lahat po tayo meron. Problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa negosyo, problema sa relationships, iba't iba problema, karamdaman. Bakit po tayo merong kasiguruhan? Sa provision and solution ng Panginoon, John 3:16. Yung pinakamalaking problema po natin ay tinugunan na ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Binigay niyo na po ang mahalagang kayamanan ng langit. Sino po yon? Si Jesus. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Mga kapatid, may assurance po tayo sa Panginoon. Kaya, napakaganda po mga kapatid, na
i-enjoy natin yung relationship natin sa Panginoon. Huwag po nating ayaan yung trabaho, yung pag-aaral. Ituloy lang po natin yan. Pero balansehin po natin. Planuhin po natin yung rest natin sa Panginoon. I hope sa Monday hanggang Sunday po, yung pinaka-exciting po sa ating buhay ay yung pagpunta natin sa church. Kasi sama-sama tayo mag-worship sa Panginoon. Diba? Yung time na masaya sa atin o yung ating power time ay yung prayer and word devotion po natin. Power time, mga kapatid. Yung ating personal na panahon sa Panginoon. In conclusion po, have a right relationship with God. Baka meron pa pong hindi totoong tumanggap dito kay Jesus Christ. Huwag mong hayaan na maging huli ang lahat para sa iyo. Tama yun. Magdesisyon ka. Suko mo buhay mo sa Panginoon. And seek and stay in the will of God. Nasa Panginoon ka na, dumiretso ka sa Panginoon. Move forward together faithfully. Salamat po sa Panginoon. Meron po tayong kapanatagan, meron po tayong kapahingahan, meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa mga paalalang ito, encouragement, rebuke sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga instruction. Salamat, Lord, that we can come to you, Panginoon, na hindi nahiya, natatakot, because you love us unconditionally, Panginoon. Ikaw po ay Diyos na nakakaintindi sa aming mga pinagdadaanan. Ikaw po, Panginoon, ay Diyos na may solusyon sa aming mga problema. Salamat, Lord, that we can rest in you, Lord. We can come to you. We can find help sa iyo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ay Diyos na mabuti, mapagmahal, tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Panginoon, tulungan mo po kami, pagpalaan mo yung mga salita nito sa aming puso, Panginoon. Ma-enjoy namin ang aming paglakad sa iyo bilang mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.